pala, may gagawin pa tayo sa TEO. Teka lang. Alam ko yun yung mga skilled worker, kailangan natin sila interviewin, di ba? Yun yung parang mananahe, Oo, mga ganon. mananahe, security guard, street sweeper, pwede din. Kano to? Tawagan mo na nga si Mark. Oo, tara gawin na natin to para matapos na agad. Teka lang ha. Hello Mark! Tara na, asan ka ba? Magbibideo na, ay mag-shoot na tayo ngayon para sa TEO eh. Ano, G ka ba? Binondo tayo ah. Oh, sige. Bye! See you! Uy, yan na pala sila eh. Tinawagan ko na si Mikey, wala siya eh. Tawagan mo na namin. Oh, sige. Tapos simulan na din natin Wait lang, tawagan ko lang. Hello? Shoot na tayo sa TEO. G ka ba? Ngayon na? Sige. Bye, see you. Maglakad sa araw, maglakad sa buwan, tipid sa pamasahe, pampatibay ng katawan. 2, 3, 4. Pag lumakad sa baha, magsuot ng Ano po yung pangalan niya, sir? Marvin Agos. So, Sir Marvin, nagtatrabaho po kayo na as security guard dito. Gaano katagal na po kayong security guard? Mga mag 2 years na. 2 years. Sa simula po yan, security guard na yung una niyong trabaho o may trabaho pa kayo ba? Maraming akong trabaho bago ako naging security guard. Opo. Gaya na. Una, naging delivery boy ng mineral water. Okay. Ayan. Tapos naging ako, service crew. Naging helper sa truck, tapos naging sweeper dyan sa harap ng PLM ng kalsada. Tapos nag-take ako ng vocational course, tapos ko yung training niya 6 months, yung electromechanics. Ayos pa rin. Ayun, pinadala kami sa Laguna. Mga 20 kami, mga classmate. 10 lang kami nakuha, tapos 5 na lang kami natanggap sa interview. Pagdating sa final interview, umayaw na ako. Hindi na ako pumasok sa school. Hindi na ako nagpakita sa school namin. Tapos ito, nag-training na lang ako ng guard. Ito na, hanggang naka 9 years na akong guardian. Okay lang ba na magtanong ako about sa personal ng buhay? Hindi naman masyadong sensitive, pero kung about lang Sige, sa... okay lang. ano ni edad niya? Ano na ako eh, 27. May probinsya po ba kayo? Dito na kayo lumaki sa Maynila? Baka matawang ako nito. Sige lang. Last testament ko na ito eh. Ano yan? May probinsya po ba kayo o dito kayo lumaki sa Maynila? May probinsya kami sa Samar. Kaso dito ako pinanganak, dito na ako lumaki. Tapos kung hindi nyo naman po imamasama, hanggang saan po kayo umabot? Na Educational attainment. ano lang, tawag na ito. Gano'n lang ako na vocational na. Pero nag-take ako ng exam dati sa Punta Calentong, sa Tamesa, sa LMA. Gumawa ka ng exam sa nursing. Ngayon, nakapasa naman. Siyempre, kailangan pala ng uniform yun, tsaka gown daw. Hindi na rin ako bumalik doon. Kasi gaya-gaya nga ako lang ang pera. Ito, again, magkano yung sinasahod niyo sa pagiging secure? Bawa ka lang.
mga ano lang, mga 320 lang ang araw namin eh. 320. Ito kuya about sa ito sir sensa na about to sa trabaho niyo. Alam niyo ba na yung minimum wage ay 486 pesos? Oo, alam ko naman. Ayos na sa inyo tinanggap niyo yung trabaho na mas mababa sa minimum wage po yung kikitain niyo. Okay lang kasi wala na eh, wala ka namang magawa kasi kesa naman mag-resign ka. Maka-ano ka na naman ng ibang agency. Tapos mas malala pa pala. Pero okay lang na sumapasawa na kami ng yung talagang araw ng sahod dapat hindi yung nadidelay. Siyempre mababa na nga eh, nadidelay mo pa. May benefits ba kayo natatanggap? Oh, meron naman. SS, speed health, Oh, meron. insurance. Meron. May anak ka na ba? Oh, meron. Ilan po? Sa ayos naman yung kinikita mo sa pamilya o sa anak mo sa asawa mo o pareho kayo nagtatrabaho? Ako lang ang nagtatrabaho eh. Alagayin pa kasi yung anak ko. 11 months siya. Nag-11 months siya kahapon. Magawa niya rin siya sa October 20 na. Itong October. Nagkakasya naman dun sa anak niyo yung kinikita Hindi. niyo o kulang pa din? Kasi dumadaan lang sa kamay ko yung sahod ko eh. Ay, pansin mo. Sa palagay niyo po, tatagal pa kayo bilang security guard o may binabala kayo na gawin? Binabalak din ako. Kasi fix na yung sinasahod ko tapos ka palagi. Mangungutang ka pa. No. Sahod mo, yung bayad din lang sa utang. Gusto ko rin yung mag-iba ng nag-iisipan ko rin. Kasi ito na yung ano ko, ling option ko eh. Po. So, yun po. Okay na. Salamat sa interview. Okay. Hoping po na sana umangat pa kayo sa buhay. Para manatiling tuyo ang iyong paa. Pag lumakad sa dilim, magbaon ng flashlight para di ka maligaw at lamunin ng mamaw. Maglakad sa araw, maglakad sa buwan. May ano naman sila ngayon, may mga sarili na trabaho. So, may sarili na sila mga trabaho. Mm, Gano'n na po kayo gano'n po karayo yung tirahan niyo po dito? Diyan lang sa taas. So dito lang po Mm. kayo. Hanggang saan po yung natapos niyo sa pag-aaral niyo? Ano lang, first year high school lang. First year high school po. Ba't po hindi niyo pinagpatuloy? Ano, nag-ano lang ako, nag-working student na ako pag first year high school. Tapos nag-aaral ako ng ano, ito pag tailor. So after po nung high school niyo, eto na po yung pinag-aralan niyo. Mm. So gano'n na po kayo katagal dito sa pananahin niyo? Dito sa Manila, simula ako 2007. 2007 until now. Mm. Kontento na po ba kayo sa trabaho niyo ito? Okay lang. Okay po lang sa inyo. Mm. Sapat po ba yung natatanggap niyong sahod para po matugunan yung mga pangangailangan niyo or pangangailangan po nung ano? Oo, Natanggap. okay naman. Okay naman po. Bukod po sa sahod, meron pa po ba kayong ibang natatanggap na benepisyo or Wala pa.
Wala po. Nasikaso ko pa ngayon yung ano ko, yung retirement ko sa ISIS. So may retirement fee pa rin po kahit po sewer, gano'n. Eh, hindi ko pa na, ano kasi kulang pa yung ano ko, kulang pa ang remittance ko. Hmm. Yung- Pupunta pa nga ako doon sa ICCC para masikaso ko yung ano ko. So, yun naman po. Marami, kada araw po, ilan po yung, may goal po ba kayo or kailangan na tahiin kada araw? So, araw meron kaming ginagawa dito. Ano pong mga ginagawa niyo? Repair mga lahat, repair. Saka kung pantalon, nagtatabas din ako dito. Kung pwede pong matanong, magkano po yung sinasahod nyo kada araw? Or may goal po ba kayo? Depende. Meron limitan. 500 ang pinakababa. 500 per day? Hmm. So, yun na po yung pinakamababa. Hmm. Oh. Sapat na, tingin nyo po, sapat po ba yung natatanggap yung sweldo kada araw sa mga ginagawa nyo? Oo, okay na. So, okay lang po sa inyo yung, hindi po ba kayo napapagod or, Parang okay na. ano po, kung hindi po kayo magiging mananahe, tingin nyo po, ano po bang goal nyo sa buhay? Or ano po bang pinapangarap nyo maging? Okay na lang yung trabaho ko. Pa? Okay na lang sa akin yung trabaho ko. Hindi po, kung mangangarap lang po kayo. Tingin nyo po. Wala po. Parang wala yan. Okay na. Sige po, thank you po. Tipid sa pamasahe, pampatibay ng katawan. Herminio Panda, Ilang taon na po kayo? 25. 25. So, kayo po ba yung tataguyod sa pamilya niyo? Hindi single po. Ano ba po? So, ilang taon na po kayong nagtatrabaho bilang Mga 3 years. 3 years po. Paano po kayo napasok sa ganitong trabaho? Nag-apply po ako, nag-proceed nag-apply. Nakapasok ako. So, magkano naman po yung sinasweldo niyo po sa trabaho niyo? Minimum lang po kami. Minimum. Minimum wage lang po namin. Sapat na po ba yung nakukuha niyo pong sahod para sa iyong pangangailangan? Medyo kulang talaga siya kasi siyempre araw-araw tayo nagagastos. Kaya hindi magkasya ang isang sahod ng isang sahuran. Kailangan talaga may extra income. Bukod po sa sahod niyo, may mga ibang benepisyo pa po ba kayo natatanggap? Ito lang talaga siya. Yung sahod lang niyo. Yung sahod ko naman talaga Sige. siya. Ano naman po ang sa tingin niyo na iambag niyo dito sa trabaho niyo po? Kailangan na pusigado ka sa trabaho mo, alam mo yung ginagawa mo. Yan lang matutulong mo. Kailangan na secured mo yung mga tao sa tinatrabahuan. Sa iyong pananaw po, gaano po kahalaga ang pagganap niyo sa trabaho? Mahalaga sa parte ng buhay mo kasi doon ka kumikita, kailangan mo rin ng panindigan yung trabaho mo bilang isang gwardiya. Sa tagal po ng pagtatrabaho niyo, tingin niyo po ba sobra or kulang pa po ang mga naiambag niyo dito sa trabaho? Kung nagtatrabaho ka, medyo sapat na rin yun. Makaambag ka sa kanila at may tulong mo rin sa sarili yung income na nakikita. Ayun po. Ano pa po ang mga nais niyong gawin bukod sa pagiging guardian niyo po? Gusto ko kasi maging isang sundalo balang araw kasi medyo mababa talaga yung kinikita dito.
Ano pa po ba yung ano pa po ba yung dapat yung gawin para makuha niyo po yung pangarap niyo na yun, na maging sundalo? Kailangan talaga yung kailangan ng pera kasi kailangan ng budget papunta doon. Tsaka hindi basta-basta yung training na gagawin. Kailangan na persige mo ring puntahan. Magsikap ka na makuha mo. Saan niyo po ba balak na pumasok po? Sa Port Bonifacio. Sa Fort Bonifacio. May gusto pa po ba kayong idadagdag sa experience niyo po bilang Gusto ko rin idagdag na extra income ko, yung negosyo ng kahit yung mga sari-sari store. At least may konting income naman po ang dagdag sa akin. Magdala ng sombrero para di mainitan. Sir Marco, ilang taon na po? May pamilya ang tinatawag. Bata pa lang, siyempre marami pang pangangailangan. Paano ka napasok sa ganitong trabaho? Hindi mo pa talaga yung pangangalan sa mga gamit ng About naman sa trabaho, sabi mo nga, kalahating model. Tingin mo yung mga line ang dito sa kumpanya, sapat na ba yun? Sapat ba yun sa akin? Sa
na. Wala mga nasa 20 na. Meron po ba yung mga anak? Meron pa sa Tapos na po? Ano po yung ginagawa niyo dito? Bali, ako yung katiwala dito. Bali, ako ang hawak. Ako nagpapakali ng mga website. Pero po sa nandito po kayo, okay naman po yung kinikita niyo? Kamusta naman po? Gusto niyo po ba yung ganitong trabaho? Okay, nakatsagal sa mga at saka dito na rin ako tumatak. Pero yung anak niyo po tapos na. Nagtatrabaho na siya. Matagal na rin naman po kayo dito, di ba? Pero kung bibigyan po kayo ng chance, gusto niyo po bang magkaroon ng sariling business or mag-iba lang po? Katulad po na, Ang ko yung kasi gusto ko yung yung tinda, yung kain na yung talagang gusto ko. Kasi di naman naman buwan. ano po, pero yung trabaho niyo masaya naman po kayo. Okay po, okay po. Sige po ma'am, maraming salamat po. Tipid sa pamasahe, pampatibay ng katawan. Ayan, magandang araw sa lahat. Ngayon, nandito ako para interviewin si Sir. Ano pong pangalan niyo, Sir? Pisquesa Wilmar po. Ayun po. Ako na pong tanong, taga saan po kayo? Dito ako nangungupan ako sa Cristobal, Paco, Manila. May pamilya po ba kayo? Meron po. Ilan po yung anak niyo? Apat. Apat. Nag-aaral po sila lahat? Ano pong trabaho niyo dito po? Janitor, all around din kami minsan eh. Mag-messenger, yung mga piling pag-usasan. Ilang taon na po kayo nag-work dito? Since 2007 ako dito. Matagal-tagal na dito. So, sa working experience niyo po, ano pong masasabi niyo or may share niyo, maibabahagi niyo bilang isang janitor po, sir? Mga experiences po, Hindi may sagot ah. masaya po ba? Para sa akin, ako naman di ako nakatapos sa pag-aaral. Success na po sa trabaho ko naman. Okay na sa akin. Sa sahod niyo po, magkano po yung, sapat na po ba siya sa pangsustento sa apat na anak niyo? Sa pang-araw-araw? Kulang talaga. Kulang talaga yung sinasahod namin sa isang bigsinas o out ng atlet. Pero pinapagkasya na lang namin para at least na namin yung yung pang-araw-araw. Pero sir, ayun nga, di ba? Napakahalaga naman din po talaga ng mga janitor katulad niyo po kasi kung wala, hindi po talaga mapapanatiling malinis yung isang kumpanya or isang lugar, ganun. Kaya po, huwag mo kayo mapanghinaan ng loob na kahit di po kayo nakapagtapos. Okay lang po yun. Kung yun po, magbibigyan po kayo ng pagkakataon or chance na umanap pa po ng ibang trabaho o pagkakataon na magka-negosyo or magnegosyo balang araw. Ano po yun? Siyempre, kung mas maganda yung ba't hindi tayo pupunta sa mas maganda? Yun po. Ang huling pong tanong, masaya na po ba kayo sa pagiging isang janitor o tagalinis ng Okay lang naman sa akin. Para sa akin, okay na lang din. Kasi wala naman no choice eh. Ayan. Magdala ng sombrero para di mainitan. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo na kayo po'y makapanayam. Ako nga po pala si Honey. Ano pong pangalan nyo? Azur Van Johnson. Sir, taga saan po kayo? Ako'y taga Building 22, Cotoparan, Bitas, Tondo, Manila. May mga anak po ba? Meron no? Ilan po? Ako po may anak na isa, lalaki. Nag-aaral na rin po ba? Sa ngayon ho, hindi pa po. Ano po ang trabaho nyo? Ako po ay isang dakilang janitor.
Pwede po ba kayo magbigay ng opinion nyo po or kung ano nyo po masasabi nyo po sa pagiging janitor nyo po? Tungkol po sa antas ng trabaho namin. Opo. Mahirap, madumi, pero pinipilit namin para sa pamilya namin na maahon sila sa hirap, na magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Yun. At para may makain kami, masustento namin, may makain kami pang araw-araw. Yun. Eh, sapat naman po ba yung kinikita nyo po para po pang tustusin sa pang-araw-araw tsaka po mag-provide sa pamilya nyo po? Siguro kanya-kanya tayong opinion. Bilang isang tao, para sa akin, yung tanong na yan, siguro masasabi ko kasya naman. Kung talagang pagkakasyain, na naisin natin pagkasyain para lang lahat may ambag sa lahat na mayroong makikain 4 na beses sa isang araw. Lumadating din po ba sa point na minsan po hindi po yung kinikita nyo po hindi umaabot dun sa araw, sa mga susunod po na araw? Opo. Nangyayari din po yung ganung senaryo. Pero kung bibigyan po kayo ng pagkakataon po na magtrabaho o kaya ay maghanap po ng ibang trabaho o kaya po magtayo ng negosyo, ano po kaya yung gusto nyo? Siguro mas nanaisin ko magkaroon ng isang paupahan para nasisecured yung kada buwan, merong pinagkukuha ng kita at di nawawala ng pagkain. Huling katanungan po, sa naging trabaho nyo po ngayon, masaya po ba kayo? Sa ngayon, kasi bata pa ako, meron pa akong gustong abutin. Meron pa akong isang pangarap na gustong makamtan. Pero dahil sa tanong mong yan, ninanais ko pa rin na maging masaya para lang maging maganda yung trabaho ko. Salamat po, sir. Maraming Maglakad sa araw, maglakad sa buwan, tipid sa pamasahe, pampatibay ng katawan. Pumunta kami sa Binondo para doon mag-interview ng interviewees namin sa ASL. Punta kaming on-pit at doon namin nakilala si Sir Marvin na namamasukan bilang isang security guard ng condominium sa lugar na yun. Naabutan namin siya na nagla-lunch break sa shed. At doon ko tinanong kung pwede ba siyang interviewin para sa project namin na yun, sa Teo. Noong una ay nagdalawang isip pa siya, ngunit pumayag din siya sa makatuwid nung sinabi ko na pwede naman din siyang tumanggi kung ayaw niyang sagutin. Ngayon, sa mismong interview, naliwanagan ako sa mga nangyayari sa buhay ng mga skilled laborers natin na kagaya ni Sir Marvin. Naasahan ko na kagaya din ng buhay niya, yung buhay ng kakilala kong security guard na sumasahod ng maayos at hindi gaanong hirap sa buhay. Doon ko lang din nalaman na hirap din pala siya sa buhay. Nanggaling siya sa iba't ibang trabaho sa probinsya at sa syudad na rin. Ayon pa nga sa kanya, nag-training siya at nag-training siya pagkatapos siyang mamasukan sa iba't ibang trabaho para maging secure. Nabigla ako nung narinig ko na sumasahod lang pala siya ng lagpas sa 300 piso kada araw. Tapos ay may anak pa siya na 11 months pa lang. Ika niya pa, dumadaan lang raw ang sahod sa kamay niya at kapos din siya sa buhay. Naawa ko kay Sir Marvin kasi halos magkatugma lang yung sahod niya at bawon ko. Nasaktan ako na alam niya na hindi yun yung tamang sahod. Pero tinanggap niya na lang din dahil mas mabuti na yun kaysa magpalipat-lipat siya ng pinapasukan. Tapos pa nun, dagdag pa na yung asawa niya ay walang trabaho at yung anak niya ay umiinom pa ng gatas na alata namang hindi kasya doon sa sinasahod.
Malis ako nung mabigat yung damdamin ko. Inisip ko na sana nakatulong ako sa maliit na binigay ko at sa pagpakinig ko sa mga issue niya sa trabaho. Hiniling ko na lang din na sana gumanda ang kanyang buhay. Ayon na din sa kanyang sinabi na may balak siyang umangat pa at maghanap ng ibang mapapasukan in the future. So, doon ko na-realize na maswerte pala ako na nag-aaral ako sa kolehiyo na yung baon ko ay medyo malaki kumpara sa sinasahod nila. Mahirap pala talaga yung buhay na hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo. Yun yung na-realize ko sa interview namin. Maglakad sa araw, maglakad sa buwan. Ang humingi ng panayam kay Ma'am Eden at kay Sir Van. Base sa nakausap ko sa kanila dahil sa kanilang mga trabaho, si Ma'am Eden, masaya naman siya eh. Yun nga lang, talagang kulang. Kulang siguro para sa sarili niya kasi gusto naman niya na kumita din siya kahit papano. Hindi lang basta-basta na nagtatrabaho siya, sumisweldo. Gusto din niya yung may pansarili siya. Siguro dahil sa 20 taon mahigit, yun naman talagang gusto ng mga tao eh. Na magkaroon ng sariling negosyo, kumita ng sariling pera. Pero nung tinanong ko siya kung okay lang siya doon, masaya naman daw siya. Eh habang nga na hinihingan ko siya ng panayam, nakita ko yung mga katrabaho niya na parang ang taas-taas ang tingin sa kanya. Talaga nire-respeto siya, hindi dahil sa matanda siya, at hindi rin dahil siguro sa tagal ng trabaho niya, dahil na rin siguro sa pinapakita niya dun sa mga katrabaho niya. Una nga nun, dapat hindi siya yung makukuhanan ko ng panayam, yung isa niyang katrabaho. Kaya lang, nagpaalam muna sa kanya, baka kasi daw bawal doon, at kung may tanong pa tungkol sa trabaho niya, siya na lang daw yung sasagot. Matapos noon, tinignan namin kung ano yung mga tinitinda nila. Sila yung nagre-repack ng french fries, yung mga may mais at carrots na side dish, tapos may mga isda din kagaya ng bangus, madami din eh. Tapos hanggang umalis na lang kami, todo pasalamat siya kasi nga daw, wala pa nga daw nagtatanong sa kanya ng ganun. Kami naman, nakakatuwa. Si Sir Van naman na tagalinis, o kilala bilang isang janitor, siguro nakakatuwa lang isipin na mas kilala natin sila bilang isang tagalinis, na wala tayong alam, na alam lang natin, naglinis sila, ginagawa lang nila yung kailangan nilang gawin. Hindi man pumapasok sa isip natin na maliit lang ang sweldo nila. Maliit, pero pinagkakasya para sa pamilya. Ang gusto nga daw ni Sir Van na kung sakaling bibigyan siya ng pagkakataon na magtayo ng negosyo, yung paupahan ba? Kasi kung titignan mo, sa bagay, pag paupahan kasi may may buwan-buwan na dumadating na pera. At saka sa pagiging tagalinis, mahirap din. Hindi ko man na-realize na ganun pala talaga kahirap kasi gusto nga kwarto ko, hindi ko malinis. Buong isang kumpanya o kaya establishmento pa kaya. Pero nakakatuwang isipin na kahit ganun lang sila, kahit ganun lang yung trabaho niya, masaya siya. Tapos, itong nangyari sa kanya sa pagiging janitor niya, ito yung pinagkukuhanin niya ng pera para pampakain sa kanyang pamilya. Tinanong ko nga siya kung masaya siya. Sabi niya, masaya siguro, pero kailangan niya Kailangan niya kasi dakila daw, pagiging dakilang janitor. Na lumabas sa bibig niya na dakila na ako parang, teka lang. Iba yung pakiramdam niya sa pakiramdam ko. Wala man ako sa katayuan niya, sa nagawa niya, sa na-experience niya tungkol sa trabaho niya, pero ramdam mo na mahirap, pero kahit mahirap, masaya siya. Siguro itong Teyong to, itong Teyo subject, itong ASL na ginagawa namin, ito yung magbibigay magbibigay bukas sa isip namin na malalaman ko na, ito palang binabaon ko sa isang araw, katumbas pala ng sweldo niya. Ito yung realidad.
na dapat, hindi lang dapat ganito, hindi lang dapat ganyan, dapat hihigitan mo pa. Sa Teo, lalo na sa ASL na to, doon mo malalaman yung ano ba ang sa loobin ng bawat manggagawang Pilipino. Kung ano yung ginagawa nila, saan sila humuhugot ng lakas, paano pagkulang ang pera. Mahirap, oo. Pero kailangan ka nila. Kailangan ka ng pamilya mo, may responsibilidad ka para sa pamilya mo. Ito yung, kumbaga sa una, habang naghahanap kami ng mga kapapanayaman namin, i-interviewin, mahirap kasi mga tao nahihiya. Nahihiya na ganito lang sila siguro, or ganito lang yung nangyari sa kanila. Pero para sa akin, okay lang yun. Na kahit mababa lang ang trabaho, mababa ang sweldo, basta marangal, doon mo ma-appreciate, doon mo malalaman ang halaga ng pera, lalo na pag nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Ngayon, habang nakikita ko sila, kahit hindi ko man sila matawag na sa tamang pagpangalan na Ma'am, Sir, Mr., Miss, kumbaga ang natatawag ko sa kanila, ate, kuya. Yun yung pagbibigay ko respeto. Pagbigay respeto na kahit kailan kahit hindi man magawa ng iba, at least bilang ako, isang estudyante, magagawa ko. Salamat po sa pagpayag sa amin na mahingan kayo ng panayam sa loobin nyo. Dahil ito yung nagbukas ng aming isipan na kahit ganito, kahit ganyan, may pangarap ako. May pangarap na nais abutin ang bawat isa sa atin. Kaya po, salamat po at salamat din sa Teo sa activity service learning namin. Thank you, thank you. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mary Arguelles. Ang una ko pong kinapanayam ay si Sir Yudi na isang mananahi. Bali, nang makapanayam ko siya, napag-alaman kong pagkatapos niya mag-first year high school ay nagtrabaho na siya. Habang nagtatrabaho siya, nag-aral daw siya ng pagte-tailor or pananahi. Matagal-tagal na din siyang nagtatahi. Ito daw kasi yung bumuhay sa kanyang pamilya. Bali, sa tingin ko ay tumatanaw na din siya ng utang na loob sa pagtatahi kasi nung tinanong ko siya tungkol sa iba pang pangarap ay hindi na talaga siya nag-isip pa ng iba. Mas pinipili na talaga niyang pananahi. Siguro dahil sa 66 na siya kaya wala na siyang iba pang pangarap na iniisip. Talagang pagtatahi lang nakatuon yung isip niya. Pero sabi nga nila, di ba, hindi pa huli ang lahat. Nung makapanayam ko siya, ay ramdam ko ang kaba sa kanya habang kinakausap ko siya. Kaya, habang kinakausap ko siya, ay feeling close ko siyang kinakausap. Napansin ko talaga na parang ang lungkot niya kapag tinatanong ko siya tungkol sa personal na buhay. Marahil may iba siyang naalala o may ibang gumugulo sa kanyang isipan. Si Sir Yudi, yung tipo ng taong kontento na sa kung anong meron siya. Hindi na siya naghahangad ng iba pa. Gusto niya kung anong nasimulan niya, ay yun yung tatapusin niya. Ito nga naman yung bumuhay sa'yo, di ba? Ba't mo nga naman iiwan? Pero sa aking panig, ay naawa at naalala ko ang lolo ko sa kanya. Dahil nga, nang sinabi niya na may trabaho na daw yung mga anak niya, so ibig sabihin na lamang nun ay hindi na sila nagkakaroon ng oras sa isa't isa. Parang yung lolo ko na naninirahan na lang ng mag-isa ngayon. Ang kanyang mga tapos ayaw pa ng lolo ko na sumama na lang sa tirahan namin. Sa tingin ko ay parang pareho silang dalawa. Dahil ang dahilan ng lolo ko ay kaya ayaw niya daw mabuhay ng siya lang. Ayaw niya na dumagdag pa sa iisipin ng kanyang mga anak. Masaya na daw siya na napalaki niya ng mami ko at mga tito ko sa sikap at tiyaga niya. Pero nalungkot pa rin ako
Dahil kahit na hindi sabihin ni Sir Yudi ang nararamdaman niya, ay ramdam ko pa rin talaga ang lungkot sa bawat salita na pinibigkas niya. Parang gusto ko pa sanang tagalan yung pag-uusap namin. Pero matatapos na kasi yung lunch break nila at may mga customers na rin na dumadating, kaya tinapos ko agad yung pag-uusap namin. Kung kaya ko lang talaga tulungan si Sir Yude, tutulungan ko siya. Kaso wala pa akong kakayahan na tumulong. Siguro sa mga payo. Pero masaya pa rin ako dahil nakakangiti pa rin siya sa kabila ng lungkot na kanyang nararamdaman sa bawat salita niya. Ang aking sunod naman na nakapanayam ay si Sir Marco. Isa siyang mekaniko. Inaayos nila yung mga sasakyan tulad ng mga bulldozer, yung mga malalaki. At iba pang malalaking truck. Nakatapos siya ng vocational course sa pagmemekaniko at nag-umpisa ng pagtatrabaho ngayon. Bali may pamilya na rin siyang tinataguyod. Meron siyang 5 months old na anak. At tinanong ko siya about sa sahod. Napag-alaman ko na minimum wage lang yung sinasahod nila buong araw. Bali ang natatanggap lang niya sa buong araw ay 495. Sabi nga niya, tumaas daw sa minimum wage na 481. Sa 495 na yun, feel ko hindi sapat yung kinikita niya na yan sa isang araw. Tapos yung inaayos na pa napakalalaking sasakyan. Hindi nga naman talaga pantay ang pagsusweldo ngayong panahon. Kung ano pa yung mga trabahong praktikal at nasa peligro pa yung buhay mo, yun yung hindi nabibigyan ng mataas na sahod. Di tulad ng mga nasa opisina, napakataas ng iba nilang mga sahod na natatanggap. Samantalang sila Sir Marco, sapat lang talaga. Minsan ay kulang pa nga daw. Pero hanga ako kay Sir Marco kasi kahit na mababa ang sahod niya, ay patuloy pa rin niyang pinagpapatuloy yung trabaho na yun. Dahil nga daw sa hirap ng buhay at mahirap din daw maghanap ng trabaho kahit nahirap na siya sa pagtatrabaho ay patuloy pa rin siya. Dahil napapawi naman daw yung kanyang pagod sa tuwing umuwi siya at nakikita niya ang asawa at anak niya. Ang pamilya niya kasi daw ang pinagkukunan niya ng inspirasyon. Ito daw nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob upang harapin ang hirap ng buhay. Ika nga nila, pagsubok lamang yan, huwag mong isuko ang laban. Masaya ako para kay Sir Marco dahil kahit na may pinasok na siyang propesyon, ay may iba pa siyang pinapangarap. Yun nga yung magkaroon ng sariling negosyo. Si Sir Marco ay yung tipo ng taong hindi nakukontento sa kung anong narating niya. Tama nga naman yun. Siyempre, kalaunan ay lalaki nga naman ang kanyang pamilya at mas dadami pang gagastusin nila. Libre nga namang mangarap. Pero kung sana mangarap tayo ay hindi lang natin basta pangarap. Kailangan natin ng sipag, tiyaga at gawa upang ito ay ating makamit. Sana ay makamit ni Sir Marco ang kanyang pinapangarap. Dahil sa mga pakikipagpanayam namin sa mga skilled workers ay lalo namin nakita kung gaano ba talaga kahirap ang buhay. Kung may ninanais ka ay dapat pagsikapan mo. Tulad na lamang ng kanilang mga ginagawa. Lalo kong napag-alaman at naramdaman ang paghihirap ng aking mga magulang. Maibigay lamang kung yung mga pangangailangan namin. Si Daddy ay tiniis niya yung buhay sa ibang bansa. Tiniis niya ang buhay na hindi kami kasama at hindi niya kami kapiling. Matustusan lang ang mga pangangailangan namin.
Hangang-hanga ako sa kanila. Napakalaki ng utang na loob ko sa aking mga magulang at ang tanging ninanais lang nila sa akin ay ang mag-aral at mag-aral ako ng maigi at makatapos ako sa aking pag-aaral. Lalong tumaas ang pagnanais kong tuparin iyon. Lalo kong pagsisikapan lalo na't nalalapit na ang pagtatapos na iyon. Pag dumating ang araw na iyon, ay ako naman ang magtatrabaho upang maibigay ang ninanais nila. Dahil sobra-sobra na ang sakripisyo nila sa aming magkakapatid, sipag, tiyaga at gawa lang. Kakaya natin ito. Itong proyekto na ito ay, marami kami talaga natutunan sa proyektong ito. Nagpapasalamat ako sa activity na ito. Mamaw, maglakad sa araw. Magandang hapon po. Ako si Mikey Monterola, ang nag-interview kay Sir Hermenio na isang gwardya. Dahil sa aking pag-interview, aking napag-alaman na hindi pa sapat ang kinikita ni Sir Hermenio sa kanyang trabaho. Nakakagulat lang yun dahil single siya, wala siyang tinutustusan na pamilya. At sabi niya, hindi pa daw sapat ang kanyang sweldo dahil na din sa madaming gastusin at madaming babayaran. Hanga ako sa kanyang kagustuhan na mapaunlad ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtayo ng kanyang sariling negosyo. Hindi siya yung tipong kontento na lamang sa estado ng buhay niya. Meron siyang pangarap na nais makamit. At nakakaantig rin na malamang ang pangarap niya ay maging isang sundalo. Kitang-kita sa kanya na mahalaga at ipinagmamalaki niya ang kanyang trabaho bilang isang gwardiya. Para sa akin, ito ay nakakatuwa dahil nakita ko ang isang katangian na ipinagmamalaki ng maraming Pilipino. Ito ay ang pagiging porsigido na makamit ang ating mga pangarap. Itong pangarap na to mapasarili man or para sa pamilya natin. Napakahalaga ng katangiang ito. At na-realize ko na dapat dala-dala natin ang pagiging porsigido sa buhay hanggang sa pag-graduate namin at saka hanggang sa panahon na nagtatrabaho na rin tayo. Di ka maligaw at lamunin. Magandang araw. Ayan. Napagtanto ko sa panayam ko kay Sir Wilmore Pisquesa na mahirap talaga yung trabaho nila. Naramdaman ko sa pagsagot niya sa mga tanong ko. Parang may nafe-feel ko na kulang pa. Yun nga, sinabi niya din talaga na kulang pa yung sahod. Maliit pa para sa kanila. Kasi siguro 4 yung anak niya, asawa niya, tas siya, bali 6 sila. So, sa bawat buwan na sumasahod siya, pinipilit nila magkasya yun. So, ganun kahirap yung buhay ng isang nagtatrabaho. Trabaho niya kasi ay tagalinis, janitor. So, mahirap na trabaho to kasi pananatiliin mo palaging malinis ang isang lugar, kumpanya, eskwelahan, o kung anumang establishment na kung saan sila naitalaga or nakatalaga. Kaya naman, na napagtanto ko, na-realize ko na ang hirap talagang makahanap ng magandang trabaho kung hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil ayon din sa kanya, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman, yun lang yung naging trabaho niya. Pero sinasabi ko nga sa kanya na kahit na hindi siya nakapagtapos, okay lang yun. At least, naging mabuti siyang ama, na tinataguyod niya yung pamilya niya, kahit mahirap at hindi ganun kalakihan yung sahod niya. So, na-realize ko na saludo talaga ako sa bawat ama or ilaw ng tahanan na talagang gagawin lahat para lang mataguyod o matustusan lahat ng pangangailangan ng kanilang anak. Kaya naman, saludo kay Kuya at sa lahat ng ama at ina ng pamilya natin. And then, na-realize ko din na sobrang mababa yung tingin nila sa sarili nila. So, para sa akin, nasasaktan ako kasi
sila, importante sila sa bawat kumpanya, bawat establishment. Yun nga kasi hindi nila magagawa yung mga trabaho na ganun kahirap. Lalo na panatiliing malinis yung isang lugar. Para sa akin, mahirap na, kaso yun nga, sabi niya din walang choice. Kung bibigyan man siya ng chance na magkaroon pa na mas maganda, bakit hindi? Na mas maganda trabaho, bakit hindi? So, igagrab na yun. So, yun, masasabi ko lang kay Kuya, kay Sir, saludo ko, tsaka pagpatuloy na lang yung pagiging huwaran niyang ama sa kanyang mga Para di ka maligaw at lamunin ang mamaw, maglakad sa araw